Ehersito binulabog ang sapwatan ng isang kontratista at ng mga lawmakers para lang atakihin si Senate President Chis Escudero. Mga kongresista nahulog sa sariling patibong matapos patunayan ni SP Chis ang kanilang mga ginagawang kababalagan sa pera ng bayan. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tinuldo ka na nga ni Senator J.B. Ejercito ang mga kabulastungan ng Kamara matapos niyang ikanta ang sabwata ng mga ito kasama ang mga naglalakihang politiko para lang ipitin si SP Chis. Nauna nang inihayag ni Senate President Chis Escudero na patuloy siyang inaatake ng Kamara sa kadahilan ng hindi nila kayang tanggapin na tuluyan ng binasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente. At kasi may lumabas ngayon na isa doon, campaign donor ni Senator, ni SP Chis. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa mga kabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kaming kilala eh. Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel I think Villanueva na wala? sinagot naman na natin ni SP Chis earlier, no, yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan. Ang nakakabahala, may na-receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate. No? Ano na yun? Sobra-sobra na. No? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ano ito, sabwatan between kontratista, DPWH, siguro, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional. Tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no? Or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po yung doon po nagkakatalo eh. And dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema nung parang mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, naabutan ko yung PDAF kasi uniform, no, parang per district para nga ma-spread out evenly, di ba, yun ang intent for all districts. Meron kaming at that time 70 million which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na eh. Pero para ngayon naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season and I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SP Chis. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy eh. And the past few weeks, no? It started and nung una si former Senate President Mig Zubiri, di ba? Kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganun ding
PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese dahil kasi may mga may mga issues kay Senate President Mig Zubiri na bukol-bukol nun. Ngayon si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga ay may experience. Yung Sabah Committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So, ano lang to, siguro, sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong habulin. Yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo as foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So it doesn't help, and I really envy. Naiinggit talaga ako sa totoo lang sa mga ASEAN neighbors natin, Malaysia, Singapore, of course, nagsama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitignan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no? Tapos aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong political bickerings, bangayan ng dalawang kapuluan? Tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN na sabi ko, Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress, hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito maano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati. Kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability. Importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbong sa pangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang yun. Sana maging successful talaga. Sana masala
ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating, no? Wag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Kadalasan talaga, yung darating na impormasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig. No? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yon. Nakita na natin how it works. No? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Wag nilang i-sugarcoat, wag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, no, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa Presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control ang baha pero hindi nyo ito masolusyonan, so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro, isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations, no, in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, Tiplex, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi sa nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga, kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So, welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding, although may mga pumping stations na tayo, kino-complain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations, no, because of garbage. So, kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, no, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan. Downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, matulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na wag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic, nagal si Bayani noon, naalala ko. So, kailangan din na education. No? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Nung pinabuksan ko yung imbornal, may refrigerator, may may mga couches, no? Yung talagang malaking ang tawag ko, culvert. Yun laman. So, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Good morning, Sen.
Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong na mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. So yung sa initial audit, sir, since ang order ng presidente under his administration lang 2022. And from then